Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw na tagapagsubaybay sa ating pong palatuntunang Lands of the Bible. Kayo po ay wini-welcome ko sa oras na ito at sa ating pong pagbabalik ay binabahagi ko sa inyo muli ang isa na namang lugar na ating dadalawin sa gitnang Israel. So mga kapatid, tayo po ay nasa day 397 na ng ating pong Lands of the Bible series. At pupuntahan natin ang isang lugar na isa sa pinakamahalagang lugar na binanggit sa panahon ng Panginoong Kristo ay pinanganak. So hindi ito sa Bethlehem at hindi rin ito sa Nazareth, kung hindi papasyalan natin kung saan itong lugar na ito. So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin panandali. Ama naming banal na Panginoon, na nagkapasalamat muli kami sa aming pagbabalik at pagsama-sama sa oras na ito. Pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig at makakasama namin sa oras na ito, at pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, at ganoon din gamitin mo ang iyong lingkod na mamamahagi ng iyong salita sa magitan ng mga lugar na binanggit sa banal na kasulatan, at kami po ay nagpapasakop sa iyo. Pagpalain mo po ang oras nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, to ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome. Tayo ay gagamit na, tutungo na tayo sa ating materyales, at titignan natin ang ilan sa mga mahalagang bagay na ipinagkaloob sa atin upang tayo ay magkaroon ng karagdagang kaalaman sa banal na kasulatan. Welcome mga kaibigan at mga kapatid sa ating Lands of the Bible series. So mga kapatid, tayo ay tutungo sa isang lugar na tinatawag na Beit Saur. So itong Beit Saur na ito ay matatagpuan ninyo sa aklat sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 2, talatang 8 hanggang 21. So ang background ng lugar na ito ay kung ito ay mababasa ninyo sa banal na kasulatan, kung titignan ninyo ang ating teksto, ito yung kwento kung saan ang mga ang mga ilan sa mga anghel na dumating at nag-announce. Merong isang anghel na dumating doon sa may, kung tawagin itong Beit Saor, ito yung Shepherd's Field kung tawagin. Ito yung nung dumating yung anghel ay nag-announce na sa inyong bayan ay merong isisilang na Mesiyas, na sanggol, at yan ay magiging tagapagligtas ng sanlibutan. So diyan yung makikita. Sa panahon natin ngayon, ito ay tinatawag na Beit Saur, at ito ay nasa pagitan ng Bethlehem, no? Titignan natin kung saan ang eksaktong lugar ng lugar na ito. So makikita ninyo yung mga bato na ginamit ay iisang kulay, kundi kulay gintong bato. No? Ganyan ang makikita ninyo mga bato pag kayo nagpunta sa Israel. Kahit saang lugar sa Israel, sa Jerusalem, sa Tel Aviv, makikita ninyo yung Old Jaffa, the old city of Jaffa. Ay ganito ang kulay ng kanilang mga bato, no? Pero sa mga modern cities ng bansang Israel, katulad ng modern city ng Tel Aviv, ay makikita ninyo ay kakaiba ang mga kulay ng mga building sa modern day natin. Ito yung mga puti, kung tawagin ay white city. Ganon din sa Tiberias, ay mga puting kulay ng mga buildings ang naroroon. Pero yung mga sinaunang mga buildings katulad ng Bethlehem, katulad ng Old Jaffa, itong Beth Shaur, ay yan ay iisang kulay lamang ng bato ang kanilang ginagamit, kundi kulay ginto, no? Na gold stone ang ginagamit diyan, no? Yan ang pinaka-requirement sa mga gusali o mga buildings na itatayo, no? Ang Beit Saor, ang layong ito ay ito sa pagitan ng Jerusalem at ng Bethlehem, no? Nung ako'y nasa Jerusalem, ay napapalibutan ng maraming mga lugar, no? Malapit ang mga lugar na ito sa Jerusalem sapagkat ito ang sentro ng ng region ng Judah, no? At ang Bethlehem naman ang siyang lugar kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay pinanganak. At dito rin sa malapit sa mga lugar na ito ay maraming mga natala sa banal na kasulatan na nangyari na nung panahon ng banal na kasulatan ng Lumang Tipan, at gano'n din ng Bagong Tipan, ay hindi gaanong binanggit ang pangalan sapagkat binanggit yung event pero hindi binanggit yung lugar. Kaya sa panahon natin ngayon, ito ay na-identify, kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na maintindihan ang mga nakalagay sa banal na kasulatan,
lalo tigit sa aklat ng mga ebanghelyo na malaman natin ang mga lugar na ito na binanggit sa aklat ng mga ebanghelyo. Ito ay makatwirang lugar ng kwento ng Shepherd's Field na yung bumaba yung anghel sa langit at nagpakita sa mga shepherds sa fields at nag-announce ng nativity ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa magitan ng sanggol na makikita natin sa Luke chapter 2 verse 8 hanggang 21. Kung inyo mababasa yan, titingnan ninyo, ay nagkaroon ng announcement, no, yung angel na ipapanganak. Sa pamamagitan ng tala sa kalangitan, ay magsisilbing gabay ng mga tao na nakakita ng tala na iyon at kanilang pupuntahan. No? At yun din ang sinundan ng mga tatlong magi na galing sa silangan upang puntahan nila ang sanggol na ipinanganak upang ito ay sambahin. Ano ang ibig sabihin ng Bet Shaur, no? Ito ang ibig sabihin niyan sa wikang Hebreo ay ang bahay ng pagbabantay. So alam natin na ang salitang beit ay sa wikang Hebreo ayan ay ang ibig sabihin niya ay bahay, beit. Parang Bethlehem, So kapagka ibig sabihin ng Bethlehem ay yung bahay ng tinapay o house of bread. Ito namang Beit Saur, ang ibig sabihin niyan ay ang bahay ng pagbabantay. Ibig sabihin, nagbabantay yung mga shepherds, then dumating yung angel at nag-announce, no, karoon ng announcement. Kaya binansagan ng lugar na ito na Beit Shaur, na ibig sabihin ng pagbabantay sa wikang Hebreo ay Shaur. So, ang pinagmulan ng pangalang ito ng Beit Shaur ay sinasabing nagmula sa mga salitang Canaanite na Beit, no, na nangangahulugang lugar at Shaur naman na nangangahulugang pagbabantay sa gabi, no? They are guarding the flock by night na nagpapakita ng kahalagahan ng lugar para sa mga pastol. So kaya malamang na ang Panginoong Jesucristo ay hindi pinanganak sa panahon ng taglamig, kung hindi na ang mga pastol ay nagbabantay ng gabing iyon ng magandang panahon. Kaya ito ay naging tradisyon na ng maraming mga tao na naniniwala na ang Panginoong Jesucristo daw ay pinanganak sa panahon ng taglamig. Nung ako'y nagpunta sa Israel nitong nakaraang May, 'tong taon ng 2025, 'no, sa Jerusalem, kapagka ang weather ay pumatak na ng December, January, February, yan ay may konting kalamigan, pero hindi malamig na malamig, Minsan nag-i-snow din diyan, sa Jerusalem, eh. Kapag talagang malakas ang dating ng snow, nag-i-snow 'yan, makapal din ang snow diyan sa Jerusalem kapagka inabutan ka ng makapal na snow diyan. Pero nung ako'y pumunta diyan noong 2018 sa Jerusalem at saka sa Tel Aviv, ang, weather nung mga panahong 'yan, nagpunta ako diyan ay buwan ng February noong 2018 at winter time. So, ang pinakamalamig na temperatura sa umaga ay nasa pagitan ng 10 degrees, pababa, 'no? Medyo may kalamigan ng konti 'yan, pero hindi malamig na malamig. Kailangan magsuot ka ng sweater or jacket para hindi ka lamigin, kasi 10 degrees malamig 'yan, 'no? So, pagdating ng tanghali ay umiinit ang temperature, umakyat sa 15, umakyat sa 17, 'no? Kaya hindi na kailangan na ang sweater, kung hindi napakagandang pakiramdam sa katawan, yung mga 17 degrees maganda sa katawan niyan. 17, 18, maganda ang temperature niyan. Ngayon, excuse me, kung itong mga shepherds ay nagbabantay sa gabi, nagpapastol ng tupa, maaari ito ay nasa pagitan ng spring o ng fall. Ang spring ay nagsisimula sa buwan ng May, June, 'no? Kapagka July na, tag-init na 'yan, summer na 'yan. Ngayon 'pag fall naman, nagsisimula na sa buwan ng September, October, 'no? November, 'no? Kapag nag-December na, winter na 'yan. So, maaring nung dumating ang Panginoong Jesucristo nung siya pinanganak, ay nasa pagitan 'yan ng maaring 'yan ay, fall or spring, 'no? Hindi natin alam eksakto kung kailan 'yan dumating ang Panginoong Jesucristo. Walang 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 natala kung ano ang buwan, kung ano ang petsa niyan, kaya walang nakakaalam. Kung hindi dito binanggit na yung mga pastol ng tupa ay nandoon sa Shepherd's Fields nang maganda ang panahon, 'no? Hindi ka puwedeng magtagal sa field kapag ika'y nilalamig dahil
ang mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi sila used sa malamig na panahon. Ang kasuotan nila ay hindi natin kasuotan sa panahon natin ngayon. Wala silang mga makakapal na mga jacket na katulad sa panahon natin ngayon. Pwede tayong magpatong ng 2, 3 patong, di ba? Nung panahon nila ano lang talagang balabal lang at saka kaya giginawin din sila no. Kaya yan ang isa sa mga makikita natin sa ating panahon na ang Beth Shaura ay binansagan din na bukid ni Boaz o bukid ng mga pastol, no? So yan, diyan din na-identify ang lugar na ito sa bukid ni Boaz. Ngayon, ito ay isang Arabong bayan sa Judean Hills sa silangan ng Bethlehem, no? Nasakop ngayon ito ng, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa parte ito ng sakop ng Palestinian Authority o na West Bank. At ito ay hindi basta-basta makakapasok dito sa mga teritoryo ng Palestinians nasakop ng West Bank dahil may mga sundalong Hudyo o Israeli ang nagbabantay sa checkpoints. Pagpasok mo sa loob, walang problema, pero paglabas mo doon sa wall na na bato na pagitan ng Jerusalem ng West Jerusalem at saka ng East Jerusalem ay meron ng mga checkpoint 'yan, no? Kasi nung ako'y nagpunta sa Hebron ay ganun ganun din ang nangyari, no? Merong mga checkpoint at ganun din sa Bethany, no? Ay malapit lang sa Jerusalem 'yan. So pumasok kami sa loob, walang problema. Pero paglabas na, papasok na kami sa Jerusalem na, papuntang Damascus Gate, ay isa-isang tinitignan ng mga Israeli soldiers ang mga papers namin. So kapag ikaw'y tourist, ay kinakailangan ipakita mo sa mga soldiers, Israeli soldiers, yung tinatawag na blue card, no? Yan ang ibibigay sa iyo kapag ikaw ay nagpunta sa Tel Aviv Airport at doon sa custom ay ibibigyan ka kung tatanungin ka kung ilang buwan ka mag-stay at sasabihin mo sa kanila kung kailan ka babalik dito sa pinanggalingan mong bansa. So doon nila i-base yung dates na iyon. Kung dumating ka halimbawa ng May 3 at sabihin mo sa kanila na ang yung pagbabalik sa yung bansang pinanggalingan ay May 25, so 3 weeks ka lang. So bibigyan ka nila usually ng 2 to 3 months na stay mo kahit na 3 weeks ka lang mag-i-stay. So ganyan. Kaya itong lugar ng Beit Shaur ay sakop na ito ng mga Arab, mga Israeli Arab, o sabihin nating mga Arab na sakop sa loob ng West Bank. Ngayon, ang Arabong bayan na ito sa Judean Hills sa silangan ng Bethlehem ay ang bayan ay may dalawang mahalagang lugar kasi ang Bethlehem sakop yan ng West Bank, nasa parte ng East Jerusalem yan Kaya nasa under sila ng Palestinian control. Kaya itong Beth Shaur ay ganun din, no? Larangan ito yung bukirin ni Boaz kung tawagin na kung saan ayon sa tradisyon, Christian tradition na nakilala ni Boaz si Ruth gaya ng isinalaysay sa aklat ni Ruth, no? Na makikita sa chapter 2 ng aklat ni Ruth verses 4 hanggang 9. At binika nga dito, at narito si Boaz ay dumating mula sa Bethlehem at nagsabi sa mga ani, sumainyo ang Panginoon. At sila'y sumagot sa kaniya, pagpalain ka ng Panginoon. Ituon mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inani at sumunod ka sa kanila. Hindi ko ba ipinagbilin sa mga binata na huwag kang hihipuin? At kung ikaw ay nauuhaw, umaroon ka sa mga sisidlan at uminom ka ng iginuhit ng mga binata. Ngayon, tingnan natin, sino ba itong si Boaz? At sino ba itong si Ruth? Yan. Ngayon, siguro, marami pa sa atin ang hindi nakakakilala kay Boaz at saka kay Ruth. Ngayon, tignan natin ang konting background ni Boaz. Si Boaz, ang kanyang mga magulang, lalo tigit ang kanyang ina. Hindi kayo maniniwala na ang ina ni Boaz ay yung babaeng Kananaita na nagligtas doon sa dalawang espiya doon sa Jericho nung dumating si Joshua at ang mga Israelita. Papasok sila sa Jericho at nung winasak ng Diyos ng kanyang puwersa ng mga anghel ang wall of Jericho, bago yan nangyari ay nagsugo muna si Joshua ng dalawang espiya at
nung dumating yung dalawang espiya sa bahay ni Rahab na prostitute, ah, ay, pinoprotektahan ni Rahab ang dalawang espiya. At dahil dito nagkaroon sila ng kasunduan at naniniwala si Rahab na darating ang mga Israelita at ang Diyos ang magwawasak ng kanilang kaharian o ng kanilang wall. Naniwala, si Rahab sa Diyos ng Israel. At sinabi niya na, "Alam ko ay, narito kayo upang sakupin ang aming bansa o ang aming teritoryo. Pero 'wag ninyo kaming kalimutan, ako at ang aking sambayanan, na kapag dumating na yung takdang panahon na 'yan, kami ay inyong iligtas, gaya ng pagligtas ko sa inyong dalawa," 'no? So, nagkaroon sila ng kasunduan at winika nga ng dalawang espiya na, "O sige, ang kasunduan natin ay maglalabas ka ng purple o ng kulay na iyon upang tali, 'no? O kaya ano man pang mahaba na kulay ay, burgundy color kung tawagin 'yan, purple o burgundy color, kulay pula or burgundy, 'no? So, nung dumating na yung time na 'yan ay, hindi winasak ng Diyos ang unit ni Rahab. Kaya noong dumating na, sila Joshua at ang mga Israelita, nawasak na ang wall of Jericho, ay nagpunta si Rahab at ang kanyang pamilya kila Joshua at nagpakilala na, "Ako si Rahab at ito ang aking pamilya." At dahil doon ay, tinanggap ng Israel ang pamilya ni Boaz bilang bahagi na ng Israel, 'no? Dahil niyakap na ni Rahab ang Diyos ng Israel at siya ay naging mamamayan na ng Israel. At dahil doon, si Salmon na kanyang ama, na ama ni Boaz, ay naging asawa ni Rahab, 'no? Kaya nung sila ay, papasok na, nilagpasan na nila ang Jericho at sila ay papunta na sa kanilang destinasyon at nagkaroon na ng mga hatian ng mga lupain. At dito nga napunta si Salmon at saka si Rahab dito sa Bethlehem, 'no? At itong field na ito ay napunta sa lahi ni Rahab at saka ni Salmon, at dito nga nung namatay na si Rahab at saka si Salmon na kanyang mga magulang, ay napunta kay Boaz ang mga pag-aaring ito ng kanyang mga magulang. Ngayon, alam natin si Ruth ay hindi Israelita katulad ng ina ni Boaz na isang Kananita, 'no? Si Ruth ay isang Moabita na ito ay, kamag-anak na lahi ng Israelita na ito'y galing sa lahi ni Lot na pamangkin ni Abraham. Itong, mga Moabites at saka mga Ammonites, 'yan ang dalawang babae na anak ni Lot na naging dalawang bansa, 'no? Ang mga Moabita at saka ang mga Ammonita, 'no? Kaya si Ruth ay isang Moabita na noong panahon na iyon ng karoon ng taggutom sa Bethlehem ay nagpunta ang pamilya ni Ruth o ni Naomi na kanyang biyenan dito sa Moab, at dun sila nanirahan pansamantala. At dun nga ay nakilala ng dalawang anak na lalaki ni Naomi, si Ruth at saka si Orpa na mga Moabita. At dahil dito nung nangamatay na ang kanilang mga anak at saka asawa ni Naomi, na hindi binanggit ng aklat ni Ruth kung ano ang dahilan ng kanilang kamatayan, 'no? So, noong nag-decide na si Naomi na bumalik na sa Bethlehem at nabalitaan niya na pinagpala na ng Panginoon ang lupa at, nagkakaroon na sila ng mga ani, ay, nagdesisyon si Naomi na bumalik na sa Bethlehem. At dahil nga dito si Ruth ay nagbigay ng matinding pahayag, 'no, na kailanman ay hindi kinalilimutan ng mga nag-aaral ng Biblia, na sabi niya, "Kung saan ka pupunta, ay pupunta ako. Kung sino ang iyong Diyos, ay aking magiging Diyos. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan," 'no? Kita mo napakaganda ng kanyang tinuran, ano? At dahil doon nakita ni Naomi yung sinseridad ni Ruth, yung kanyang pagmamahal sa kanyang biyenan, at sinabi ni Naomi ay, "Talagang hindi na kita mapipigilan na sumama sa akin. Halika na, sumama ka na sa akin anak, oo, at ikaw ay aking, isasama sa tahanan namin doon sa Bethlehem." At dito nga
Makikita natin na si Ruth ang siyang pinanggalingang lahi, 'no, ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat noong nakilala niya si Boaz na siyang may-ari ng bukid na ito na nanggaling sa pag-aari ng kanyang ina na si Rahab at saka si Salmon, ay kita ninyo ang blending ng mga lahi, 'no. Ang nanay ni Boaz ay isang Kananita at ang kanyang ama ay isang Hudyo, at ito namang si Ruth ay purong Moabita, at si Boaz naman ay half Canaanite, half Jew, half Israeli, half Israelites. Kita ninyo yung blending ng maraming mga lahi. So ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay sumasagisag sa lahi ng maraming mga bansa, na hindi lang siya Panginoon ng bansang Israel, kung hindi sinisimbolo siya bilang Panginoon ng lahat ng mga bansa sa daigdig, sapagkat ang kanyang lahi ay maraming pinanggalingan, ano, Moabita, Canaanita, Israelita, no? Kaya noong si Boaz at saka si Ruth ay naging mag-asawa, ay nagkaroon sila ng isang anak na ang pangalan ay Obed, kung hindi ako nagkakamali. At nung si Obed ay naging may gulang na, ay lumitaw ang ama ni King David. At si Obed ay nagkaroon ng isang anak na ang pangalan na ay Jesse, kung hindi ako nagkakamali. At dito nga, si Jesse ay nagkaroon ng maraming mga anak na lalaki, at si David ang kanyang bunsong anak. At dito nga ay binansagan na ang lahi ng ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa lahi ni Haring David, no? Kaya yan ang napakagandang kwento ng mga lahi na kinalugdan ng Diyos, no? Hindi porket ikaw ay itinakwil na bansa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ibig sabihin yan na ang lahat ng mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay kanyang kinamumuhian. Hindi. Bagamat ang mga taong ito ay nasa bansa na sumasamba sa Diyos-Diyosan, merong mga ilan na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan ng kanilang bansa, katulad ni Ruth, katulad ni um, ni nung itong ina ni Boaz, you know? So, naniniwala sila sa tunay na Diyos, 'di ba? Kaya ganyan ang pagpapala ng Diyos. Hindi niya tinitignan ang kung saan ka galing. Ang tinitignan ng Diyos ay yung puso ng isang tao, 'di ba? Kahit na ang background mo ay background ng mga mamamatay tao, sinasabi kasi ng Biblia, yung kasalanan ng magulang ay hindi puwedeng manahin ng anak, 'no? Hindi yan pinapangaral ng Biblia, eh, 'no? Hindi puwedeng parusahan ng anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Hindi puwedeng parusahan ng anak ang kanyang ama dahil sa kasalanan ng kanyang anak, hindi. Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Yaan ang yaan ang katwiran at batas ng Diyos. Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kaya 'wag nating kalilimutan, kahit naman saan tayong bansa nanggaling, kahit na anong background natin sa buhay, indibidwal ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Hindi niya tinitignan kung saan tayo nanggaling. Kaya bakit napili ng anghel ang mga pastol ng tupa ng gabing iyon upang ihayag ang pagdating ng tagapagligtas? Hindi nagpakita ang anghel sa palasyo ni Herodes. Hindi siya nagpunta doon sa Sanhedrin, ha? Doon sa religious government ng mga Hudyo. Hindi siya nagpunta doon para maghayag dahil hindi sila nananampalataya sa Diyos. Hindi sila naniniwala sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya nagpunta ang anghel doon sa mga simpleng mga tao na naniniwala sa Diyos, ordinaryong mga tao, no, mga pastol ng tupa. Kaya binasagan niyang shepherd's field, kung saan ayon sa Kristiyanong tradisyon, ang mga pastol ay tumanggap ng balita ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito ang mga awiting pamasko o yung mga pagkabuwan na ng September sa Pilipinas ay marinig na natin yung mga Christmas songs, no? Kinakanta yan ng mga peregrino tuwing bisperas ng Pasko, no? Ang lungsod ng Bet-Shaur at ang Old Core nito ay isang bato lamang ang layo mula sa Bethlehem. Ang pangalang Bet-Shaur ay isang paksa ng kontrobersi, no? Kontrobersiya, ngunit ang tinatanggap na interpretasyon ay nauugnay sa mga pastol na nanatili hanggang madaling araw. Sahar sa Arabic, no? Upang bantayan ang kanilang kawan, no? Yan ang ibig sabihin. Medyo malapit sa wikang Hebreo, no? Sahur, ito naman sa Arabic ay sahar.
Ang interpretasyong ito ay tumutugma sa tradisyon na isinasang-alang-alang ang lambak kung saan matatagpuan ang lungsod, yung valley, 'no, ng lugar na ito kung saan nagbabantay ang mga pastol sa kanilang mga tupa. Bilang bukid ng mga pastol at binibigyan diin ang mga link ng bayan sa Bethlehem, kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Ang lungsod ay nananindigan tungkol sa pagpapanatili ng mga tradisyon nito, ngunit ito ay nasa taliban ng mga malikhaing kilusang paglaban laban sa Israeli occupation, 'no. Dahil sa ang mga lugar na ito ay sensitibo sa ating panahon ngayon, ay mahirap itong puntahan dahil sa security, 'no, situations ng mga lugar na ito. Kung tayo'y mga turista lalo sa panahon natin ngayon ay hindi ito magandang puntahan sa panahon natin ngayon sapagkat maraming mga digmaang nagaganap, maraming mga missiles ang mga dumarating, hindi mo alam kung saan nanggagaling ang mga missiles, kung sa Iran o sa Yemen, 'no? Nung ako'y nasa Jerusalem noong May, itong taon na ito, 2 beses ako nakarinig ng missile alarm sa Jerusalem, 'no, doon sa Jaffa Street, malapit sa Old City ng Jerusalem. Kapag narinig niyo 'yan, 'di niyo alam kung saan manggagaling ang mga missiles basta tumunog 'yan ay na-intercept ng siren o ng kanilang babala na mayroong paparating na missiles, 'no? Kaya hindi natin alam, 'no, kaya hindi ito ang mga panahon na hindi magandang pumunta sa Israel dahil sa mga ganitong sitwasyon. Pero noong nakaraang May, ako ay naglakas loob na pumunta. Alam kong hindi talaga safe pero ang katwiran ko kung oras ko na, ay oras ko na, 'no? Kaya iniisip ko kung hindi ako pupunta 'tong taon na ito baka hindi na ako makabalik, no? Hindi ko alam ang bukas. Kaya kung ako man ay hindi na makakabalik sa Israel, para sa akin ay ano na, I'm done na, kasi napuntahan ko na halos lahat ang mga major places sa Israel, 'no. Una nung 2018, ikalawa itong taon na ito nung nakaraang Mayo, itong taong 2025. Halos napuntahan ko na lahat yung mga gusto kong puntahan. Kaya ano pa para bumalik, 'no, at napuntahan ko na, ano. Wala ng excitement na natitira pa sa akin para ako bumalik sa Israel para muling mag-tour, wala na, eh. Kaya dito makikita natin na marami talagang mga lugar kung talagang hindi pa ninyo napuntahan pero hindi ko isina-suggest na kayo ay tumungo o pumunta sa mga panahong ito dahil kung kayo'y matatakutin sa mga giyera o sa mga wars ay hindi ito ang tamang panahon. So, itong nabanggit natin, itong field ni Boaz, 'no, yung kanyang property, itong bukid ni Boaz. Ito ay isang romantikong kwento ng babaeng Moabita na si Ruth na naalala para sa isa sa mga pinakatanyag na pahayag ng debosyon sa Lumang Tipan. Ito ay nauugnay sa isang bukid malapit sa Bethlehem na bagamat ito ay hindi mga tunay na Israelita sa dugo, ay yan ang binabanggit ng Panginoon na dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, sila ay nanampalataya sa tunay na Diyos kaya sila naman ay aalahanin sa kanilang mga ginawa, 'no? Kaya tignan ninyo, si Ruth ay hindi isang tunay na dugong Israelita pero ang kanyang aklat ay napasama sa aklat ng mga Hudyo, 'no? Isang aklat na isinama. Kung tutuusin ay hindi dapat isama dahil wala siyang dugong Israelita. Pero dahil sa kanyang pananalig at pananampalataya sa tunay na Diyos, yung kanyang devotion, ang kanyang kasaysayan, ang kwento niya ay nagbigay ng malaking encouragement, patotoo sa buhay ng mga taong naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Kaya isinama ang kanyang aklat sa Lumang Tipan. So yung field ni Boaz ay nasa silangan ng Palestinians na bayan ng Bet Shaor sa matabang kapatagan na bumababa sa Dead Sea, 'no? Ngayon ay lalong napapalibutan ng mga gusali, ng mga modernong gusali. Ito ay nasa isang mababaw na lambak, 'no, mababaw na valley sa hilaga ng Shepherd's Field Greek Orthodox Church. Gaya ng sinasalaysay sa aklat ni Ruth, si Ruth ay manugang ni Naomi, isang babaeng Bethlehem na sumama sa kanyang asawa at 2 anak na lalaki sa lupain ng Moab sa silangan ng patay na dagat upang makatakas sa taggutom ng panahong iyon. So namatay ang asawa ni Naomi
at nagpakasal ang kanyang mga anak sa mga babaeng Moabita at pagkatapos pagkaraan ng mga 10 taon, parehong namatay ang mga anak na lalaki ni Naomi, 'no? Gano'n din ang kanyang asawa. Ngayon, ito yung gantimpala ng debosyon ni Ruth, 'no? Ginantimpalaan siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, pagmamahal sa kanyang, inaring-ina na si Naomi, 'no? Kaya naman siya ay pinagpala ng Diyos. Gumuhit si Julius Schnorr von Carolsfeld noong 1828 at ito ay nasa National Gallery sa London, 'no, sa UK. Nasirot sa bukirin ni Boaz na napakagandang ano, guhit niya, painting niya. At, nagpasya si Naomi na bumalik sa Bethlehem dahil sa pinagpala na ng Panginoong Diyos ang lupain ng Bethlehem at, nakaka-harvest na sila ng mga wheat, mga barley, 'no? Excuse me. Ngunit hinimok niya ang kanyang mga manugang na manatili sa kanilang lupang tinubuan ng Moab. Manatili kayo sa inyong bansa, ano? Kailangan kayo sa inyong sariling bansa. Pero isa sa kanila si Ruth ay sabi niya nagpilit na sumama kay Naomi. Dahil nga nakita nga ni Ruth kung papaanong sumamba ang pamilya ni Naomi sa tunay na Diyos. Nakita nila eh. Nakita niya eh. Sabi niya, yayakapin ko ang Diyos mo, Naomi. Ang Diyos mo'y magiging Diyos ko, ang wika niya. Sinabi ni Ruth 'no, at kung saan ka pupunta, pupunta ako at kung saan ka matutuluyan, ako ay tutungo, ang sabi niya. At ang iyong bayan ay aking magiging bayan at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Kung saan ka mamamatay, mamamatay ako, doon ako ililibing 'no. Napakagandang testimony ito 'no. Kung mababa ang iyong emosyon dito ay mapapaluha ka dito sa sinasabi ni Ruth na ito 'no. Ang debosyon ni Ruth ay upang mahanap ang gantimpala nito, 'no? Lahat ng mga tao na nagsabi ng ganitong mga pangungusap ay pinagpapala ng Diyos 'yan, 'no? Ako'y naniniwala diyan na merong blessings sa iyong devotion sa Diyos, 'no? Hindi man marinig 'yan ng ibang tao sa iyong mga pangungusap, ngunit ang Diyos ang nakakabasa at nakaririnig ng iyong puso at gagantimpalaan tayo ng Diyos ayon sa ating pagnanais at pagmamahal natin at debosyon natin sa Kanya, 'no? Nakikita ng Diyos 'yan, 'no? Kaya ang dalawang babaeng ito ay nakarating sa Bethlehem, si Naomi at saka si Ruth, habang sisimula ang pag-aani ng sibada, 'no? Ayan, upang magkaroon sila ng pagkain upang mabuhay at pumunta si Ruth sa bukid upang mamitas ng sibada na iniwan ng mga mag-aani para sa mga mahihirap ayon sa instruction ni Naomi na pumunta ka sa bukirin ng aking kamag-anak na si Boaz, 'no? Isang kaugalian na kilala bilang pagpupulot. 'No, kaya yung mga naani sa gilid ay hindi na nila kinukuha para 'pag may mga mahihirap, mga strangers, ay makukuha nila iyon para sa kanilang mga pagkain 'no. Ganyan ang batas sa lumang tipan 'pag panahon ng pag-aani. So, ang bukid na pinuntahan ni Ruth ay pag-aari ng isang mayamang may-ari ng lupa na nangangalang Boaz, na mabait sa kanya dahil narinig niya ang katapatan nito kay Naomi. Sa kalaunan ay nagpakasal sina Ruth at Boaz at pinanganak nga ni Ruth si Obed at nagkagustuhan sila dahil nga nakita nga ni Boaz na balo na nga itong si Ruth at siya naman ay malapit na kamag-anak ni Naomi. At ang pagiging mag-asawa ni Ruth at saka ni Boaz ay madrama din, 'no? Dahil, yung yung sanang, mas malapit na kamag-anak ni Boaz na nauna ay hindi interesado kay Ruth, 'no? At, gumawa si Boaz ng paraan upang makuha niya ang karapatan na iyon. Kaya kinausap niya nakalimutan ko ang pangalan nung malapit na kamag-anak, eh, yung mas higit pa sana kay ano, kay Boaz, eh, 'no? Si Tob, kung di ako nagkakamali, si Tob, ano? Kung hindi ako nagkakamali. So, sabi niya sa batas ng mga Hudyo nung sa panahon ng Lumang Tipan ay kapagka ibinibigay mo na yung karapatan sa iyo ay ibinibigay yung sandalyas bilang katibayan na wala ng habol, ano, wala ng paghahabol. Kaya nung ibinigay na ni Tob
kanyang sandalyas kay Boaz, ayun na sila na si Boaz na ang naging may karapatan kay Ruth. At dun nga ay nagkaibigan sila at, ipinanganak ni Ruth si Obed na naging ama ni Jesse na ama ni Haring David, ano. Ninuno ni Jose na naging ama sa laman ng ating Panginoong Jesucristo, si Joseph of the Nazareth, 'no? Kaya ang tapat na si Ruth ay naging isang ninuno ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang di malilimutang mga salita ng debosyon ni Ruth sa kanyang biyenan, "Kung saan ka pupunta, pupunta ako." 'Di ba? Napakagandang pangungusap. Ay ginagamit sa ilang serbisyo sa kasal, 'no? Kapag may mga ikinakasal, ito ay sinasabi sa mga ikinakasal sa lalaki at gano'n din sa babae, 'no? Lalo na sa babae, 'no? Sa lalaki, 'no? Kung saan ka pupunta, pupunta ako, 'no? Dahil nga kayo'y mag-asawa na, kung saan nandun ang lalaki ay susunod ang babae, 'no? So, 'yan ang isa sa mga napakagandang alaala at halimbawa ng buhay nila Boaz at saka ni Ruth. At ito'y makikita ninyo sa panahon natin ngayon kung kayo ay makakarating diyan, kung sa takdang panahon ay ito makikita ninyo doon sa old quarters ng Beit Shaur. Ito ay pinasimunuan din ng konsepto ng alternatibong turismo upang magbigay ng isang natatanging pananaw sa masalimuot na makasaysayang kultural, panlipunan, pampulitika at relihiyosong aspeto ng banal na lupain ng Israel. Ito yung mga alternatibong grupo ng turismo na pinaganda ang mga buildings upang 'pag pinuntahan ng mga pilgrims, yung mga turista ay mabibighani sila sa mga lugar na ito, 'no. Dito matatagpuan ang alternative, tourism group at ang Palestinian Center for, rapprochement between people at parehong nagpapakita ng pagiging bukas nito sa iba at sa mga bagong proseso, 'no. So, sa paglalakad sa mga lumang quarters na ito ng Beit Shaur ay maaaring makuha ng isang tao ang isang energy na nagpapakiliti sa lungsod na ito, 'no. Merong energy na sabi nila na meron daw kang mararamdaman sa mga lugar na ito na siyang nagbibigay sa iyo ng excitement. Ang ilan sa mga inayos na lumang gusali ay ginawang mga guest house, kung saan puwede kang mag-rent kung ilang araw kang mag-i-stay sa lugar na ito at meron kang rest house, handicrafts village ay sumasalamin sa mga lumang tradisyon ng wood carving at mother of pearl craftsmanship na naglalagay sa lungsod sa pakikipagkumpetensya sa kapatid nitong lungsod na Bethlehem, 'no? Ito yung second competitive city na malapit sa Jerusalem. Ngunit higit sa lahat ay sa pamamagitan ng pag-iingat ng tradisyonal nitong mga kaugalian sa kasal na ipinagmamalaki ng Beit Shaur. So yan mga kaibigan ng mga kapatid, 'no, ang old quarters ng Beit Shaur. So mga kaibigan ng kapatid, dito na po tayo nagtatapos, 'no? At, salamat po sa inyong lahat at purihin at sambahin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. At tayo na naman ay nakapagtapos sa ating pong isang lugar na napuntahan ngayon. Purihin at sambahin natin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. At salamat, purihin siya magpakailanman. Muli mga kapatid, ako'y magpapaalam na. Salamat sa inyong lahat. At sa muling pagkikita muli, 'no? At, God bless you all. Bye for now and have a great day everyone.